Okay, sa mapagpalang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na lagi po nating nakakasama dito po sa ating programa ang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, para po mabigyan agad natin ng birada, ito pong ating magiging usapin ngayon. Gusto ko po munang panoorin muna po natin itong bidyong bibigyan po natin ng birada. Ito't panoorin po natin. Pabor si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pahayag ni Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile na kinwestiyon ang rally ng Iglesia ni Cristo para tutulan ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero sa kabila nito, nanindigan ng Pangulo na hindi pa napapanahon na patalsikin ang Vice Presidente sa isang panayam. Sinigunduhan ni Marcos ang sinabi ni Enrile na maaaring magdulot ng mapanganib na halimbawa kung susundin ang lohika ng religious group. Giit ng Pangulo, it will be very problematic. Pero anya, hindi pa ito ang tamang oras na patalsikin sa pwesto si Duterte dahil magiging abala na ang lahat sa darating na eleksyon. Wala ng congressman, wala ng senador dahil nangangampanya na sila. Hindi tayo makakapagbuo ng forum. And so as a practical matter, the timing is very good. Unang sinabi ng Pangulo na aksaya lang sa oras ang impeachment at hindi ito umano makabubuti sa mga Pilipino. Ayun, siguro naman po ay malino po sa ating mga kababayan o sa ating mga taga-subaybay ito pong ating napanood ngayon na kung saan ang magiging sentro po ng ating pag-uusapan ngayon ay yung naging reaction po ni dating Senador Juan Ponce Enrile na siya naman po ngayong Chief Presidential Advisor ni PBBM. So, bilang Chief Advisor, ito lang pong nakikita ko. Bilang isang Chief Advisor po itong si Enrile, katungkulan po niyang magbigay ng payo o pahayag o ng kanyang nalalaman o ng kanyang saloobin sa ating Pangulo na kung saan yung kanyang saloobin o opinyon ay magbibigay po ng kaliwanagan sa isipan po ng ating mahal na Pangulo at magbibigay po kaalaman sa kanya para po magkaroon siya ng desisyon o ng isang kumbaga isang pag-iisip na bago siya magdesisyon ay tama. So sa nakikita ko, hindi po magre-react ng ganito si dating Senador Enrile kung wala siya nakikitang mali. Tama? Alam niyo po kasi mga kababayan, nung nagsagawa po ng pagkilos ang INC para po hadlangan yung pagpapa-impeach kay Sara Duterte, alam kong hindi lamang po ako o kayo ang nagalit at nakapag-isip ng hindi maganda dito po sa mga ikling na kung saan ay naging protektor ng mga magnanakaw o kawatan sa ating lipunan o sa pera ng taong bayan. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang ito ay sa akin lamang po. Naniniwala po ako kung naramdaman po natin na binubudol lang tayo ng rally ng INC. Alam kong mas naramdaman at nakita rin ni Enrile. Alam kong nakita niya kung paanong binudol o pinapaniwala ng pamunuan ng INC mga Pilipino na pisrari lang ang ginagawa nila. Nakalaunan ay naging paninira rally na mahalin tulad mo po sa ginawa po ni Digong nyo doon po sa Davao City na kung saan nanghikayat po siya ng mga Dabawenyo na umaten sa isasagawa daw niyang prayer rally na kung saan nagmistula pong paninira rally. Ganun na ganun po ang nangyari sa ginawa po ng INC at ni Digong nyo. Ngayon, dahil nga po sa hindi maganda o hindi tama yung ginawa po ng INC na kung saan ay tila nagiging demanding po sila sa gobyerno o tila gusto nilang humigit sa gobyerno, nagsalita po ang Chief Advisor ng ating Pangulo at nagpahayag na ang ginagawa ng INC ay magbubunga lamang ng gulo dahil pinagtatanggol nila yung mga politikong may dapat harapin sa batas o dapat panagutan sa batas. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, nakakatawa at nakakadiri po yung mga naging galawan ng INC noong mga araw na yun. Biro mo, gumamit pa sila ng Biblia. Gumamit pa yung isa sa mga tulonggis na ministro ni Manalo para lamang hindi mahalata ng kanilang mga membro na ginagamit lang sila para sa isinasagawang pagkontra ng INC na ma-impeach itong si Sara. Gusto pa nilang palabasin na kaya daw sila nagsagawa ng peace rally ay para pagkasunduin si Sara Duterte at ang ating Pangulo. Pero ang tanong, ito ang tanong ko. Para ano? Para magsweldo? Para maabswelto si Sara sa mga kinakaharap niyang kaso ngayon? Para matakasan niya yung pananagutan niya sa batas dahil sa pagnanakaw niya sa pera ng taong bayan?
Akala kasi ng INC, hindi sila mahalata ng taong bayan o hindi sila mahalata, no? So, kumpiyansa sila. Kumpiyansa sila na yung galawan nila hindi malalaman at hindi mababasa ng taong bayan. No? Hindi nila alam, matatalino ng mga Pilipino ngayon. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, nalaman ko po na malaki pala ang utang na loob ng pamunuan ng INC sa mga Duterte. Alam niyo kung bakit? Kasi para po sa mga kababayan natin hindi nakakaalam, nung si Digong niyo pa ang Pangulo ng ating bansa, marami pong hininging pabor ang INC na binigay sa kanila ni Digong niyo. Ang tanong, ano-ano yun? Sa totoo lang po, halos lahat ng mga regional director na pulis, city director na pulis ay mga membro po ng Iglesia ni Cristo, na kung saan yun po ang itinalaga ni Duterte, na kung saan naging kasabwat po ni Duterte sa kanyang EJK o sa kanyang Oplan Tokhang sa mga kalaban nila sa droga. Yan po ang katotohanan. Halos lahat po ng membro ng Iglesia ni Cristo ay nailuklok po sa magagandang posisyon, lalong-lalo na po sa iba't ibang mga departamento ng ating bansa. Diba? Lumabas. Ito nung pagsagawa po ng Senado sa pag-iimbestiga, tignan nyo kung mga reliyon. Puro po mga igling. Yun po, yun ang pattern binibigyan ko po kayo ng baka sabihin nyo kasi sinisiraan lang natin. Wala pong dapat sirain kay Manalo dahil matagal na pong sira yung mga yan. At unang-una, bago pa man po ako nagsalita dito ng mga kasiraan nila, dati na po silang mayroong mga issue. Dati na po silang mayroong mga, alam nyo na, mismo kapatid ni Eduardo Manalo nagsalita tungkol sa kanyang mga katiwalian, tungkol sa kanilang mga kapalpakang kahayupang kademonyuhan. Diba? Ngayon, pag nagalit sila saan, kala mo kung sinong malilinis. Samantalang mismong pamilya niya, mismong si Angel Manalo, mismong nanay ni Eduardo Manalo nagsalita sa mga kabulukan nila. Diba? Hindi lamang po yan. Karamihan po ng membro ng Iglesia ni Cristo na mga judge ay nailuklok po sa magandang posisyon. Marami sa mga membro ng Iglesia ni Cristo na may mga kurso ang mas binigyan ng prioridad na makapagtrabaho po sa ating gobyerno. Samantalang yung mga Katoliko, yung mga born again, ay tsapuera po yan. So, kaya ganun na lamang po yung pagtulong ngayon ng Iglesia ni Manalo dito po kay Duterte. Dahil sa laki po ng kanilang utang na loob dito. At alam ko na kaya din nila tinutulungan si Sara dahil alam nila kapag si Sara ang naging Pangulo, maaaring madoble pa yung ibibigay sa kanilang pabor ng mga Duterte. Sa totoo lang, dyan sa customs ng panahon ni Duterte, puro mga Iglesia ni Cristo po, ang 80% yan ng mga trabahante. Tinanggal yung mga Katoliko, tinanggal yung mga born again, tinanggal yung ibang mga reliyon dyan. Puro mga igling yung inilagay ni Duterte na naging kasabwat naman sa illegal drugs ni Paulo Duterte at ni Michael Yang, na kung saan nagpapalusot ng tuloy-tulinadang shabu dito po sa ating bansa. Kaya hindi na po katakataka kung bakit ganun na lamang po ang pagsisikap ng INC na magkaroon ng posisyon o pinakamataas ng posisyon ng itong si Sara Duterte dahil alam nila na mapapakinabangan nila ito. Wala pong ibang dahilan dyan dahil alam nila na kapag mga Duterte ang nasa posisyon, yung mga membro nila sa Iglesia ni Cristo ang makikinabang. Sila mismo, pamuno siyempre, pag nailagay sa magagandang posisyon, yung mga membro ng Iglesia ni Cristo, alam naman natin na stricto po sila pagdating sa tithes at saka sa ikapo. So, pag malalaki yung sweldo, nasa tamang posisyon, isa po yun sa pwedeng ikayaman ng Iglesia ni Manalo. Kasi, siyempre, judge ka, sumisweldo ka ng 300,000 a month. O palagay na natin, isa sa mga nailuklok ni Duterte, sumisweldo ng 100,000, hindi may 10,000 na. Kailan yan? So, libo-libo ang binibigyan ng oportunidad o pabor ni Duterte ng mga membro ni Manalo, di ba? So, alam na natin yung style ng Iglesia ni Manalo. Simple lang yung mga yan. Pero tandaan ninyo, merong ginagawang hindi maganda yan. Mismong ang nagpatunay po yan, kapatid niya at magulang niya. Mismong yung mga ministro dati nila, panoorin nyo sa YouTube. I-search nyo kung si Epipanyo Labrador ba ang naninira talaga o yung dati pa nilang mga membro o dati pa nilang mga ministro na ang iba doon tumakas sa Pilipinas para lamang iligtas ang buhay dahil talagang likas na mamamatay tao. Yung mga
namumuno ng Iglesia ni Manalo. Diba? Panoorin nyo. Magpapaputol ako sa inyo ng ulo pag wala kayong napanood na issue tungkol sa Iglesia ni Manalo. Marami. Involved sila sa iba't ibang mga masasamang aktibidad. Biro mo, saka nakakita ng simbahan na punong-puno ng mga Armalite. Yung mismong compound. Diba? Alam niyo, sa totoo lang, hindi po sila makapagsalita pag si Enrile ang nagsalita. Bakit? Marami pong nalalaman si Enrile tungkol sa Iglesia ni Manalo. Kaya hindi nila magalaw, hindi nila kaya sa Enrile dahil baka mayroong isiwalat si Enrile na diba? Alam niyo na. Pero ganun pa man, salamat po at araw-araw, at least araw-araw na sisiwalat po natin dito yung kanilang mga kalokohan, yung kanilang mga katiwalian. So, marami pa po tayong pwedeng pag-usapan tungkol po sa mga sekreto ng Iglesia ni Manalo. Na alam niyo, sa totoo, marami pong natatakot sa Iglesia ni Manalo kasi talagang likas na mamamatay tao po itong mga ito. Pero alang-alang po sa mga Pilipino at sa katotohanan, tayo po ay magsasalita dito. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.